Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po alamin natin tamang gamit sa English ng agree on, agree to, at agree with. Okay po, dito po muna tayo sa agree on. Ang ibig sabihin ng agree on sa Tagalog ay nagkakasundo sa. Ang ibig ko lang po sabihin dyan, kayong dalawang magkausap ay nagkakasundo sa isang ideya o plano. Okay po, halimbawa, kami ay nagkakasundo sa pagtulong sa mga batang nasa lansangan. Kami, we, I, are, nagkakasundo sa agree on pagtulong, helping sa mga batang nasa lansangan, street children. Okay? So, we are agree on helping street children. So, pag gumamit tayo ng agree on, ang gusto mo lang sabihin ay kung saan kayo nagkakasundo ng iyong kausap. Okay po? Patungkol po dun sa ideya o plano na inyong napag-usapan. Okay? Dito naman po tayo sa agree to. Sa Tagalog ay napayag o nasang-ayon sa. Pero po, ang itinuturo ng agree to dito ay patungkol po sa mungkahi, inaalok, panukala, balakin, o pakana. Makikitandaan na po. Bali, ang ibig ko lang pong sabihin, tayo ay sumasang-ayon dun sa mungkahi ng tao o inaalok ng tao o panukala ng tao o balakin ng tao o pakana ng tao. Alinman po dyan. Okay po? So, ito po ang ating halimbawa. Ako ay hindi napayag sa kanilang suggestion. I don't agree to their suggestion. Okay? Kung mapapansin nyo po, ang binibigyan diin ng agree to natin o itong napayag o nasang-ayon ay patungkol sa mungkahi. Di ba? Kasi ang ginamit ko ay suggestion. Okay? At dagdag lang kaalaman, naglagay po ako ng hindi. Kasi kung kunyari, hindi po kayo pumapayag, alam nyo ang gagawin nyong pag-i-English. Ang gagawin nyo lang, yung hindi po ay gagawin nyong don't sa English. Isasalin nyo sa English bilang don't. Okay? O kaya doesn't. O kaya didn't. Okay po? So, yan po ang gamit ng agree to. Patungkol po sa mungkahi, inaalok, panukala, balakin, pakana. Okay? Kung gusto nyong sumang-ayon o hindi. Okay po, dito naman po tayo sa agree with. Ang agree with po sa Tagalog ay napayag o nasang-ayon kasama. Okay? O kaya napayag o nasang-ayon na may kinalaman sa. Okay? Alin man sa kasama o na may kinalaman sa. Okay? Bali po itong agree with ay ginagamit para makapagbigay ideya na sumasang-ayon tayo kasama noong taong iyon. Okay? So, ang ibig ko lang sabihin, dapat ang isusunod natin dito ay tao. Tao na kung saan ay sumasang-ayon tayo sa kanya, kasama niya. Okay po? So, ito po ang ating halimbawa. Si Jose ay nasang-ayon kasama ang Diyos. O kaya si Jose ay nasang-ayon na may kinalaman sa sinasang-ayunan ng Diyos. Kapag in-English natin yan, ito lang yan. Jose agrees with God. Okay? Tapos ito pa. Siya ay nasang-ayon sa Diyos. Kung ayaw mong pangalanan si Jose, pwedeng siya. Gagamit tayo ng pronoun. Okay? Siya ay nasang-ayon sa Diyos. He agrees with God. Okay? O kaya, kunwari, gusto nyong ang pinag-uusapan ay nakalipas na, siya ay sumang-ayon sa Diyos. He agreed with God. Kung mapapansin nyo, nababago yung spelling nung agree natin. Nagkakaroon ng S at nagkakaroon ng ED. Depende po yan sa sitwasyon ng ating mensahe, kung present tense o past tense. Dito po sa Jose agrees with God, naka-present tense. Ang pinag-uusapan natin ay pang ngayon. Ito naman po, itong he agreed with God, ang pinag-uusapan naman po natin ay pang nakaraan.
Okay? And dagdag kaalaman po, pag gagamit kayo ng pronoun, gamit ang agree with, dapat po ang pronoun natin ay ganito. Yung sila, isasalin nyo bilang them. Yung ako ay me. Yung ikaw ay you. Yung siya ay alinman sa him o her. Pag lalaki, him. Pag babae, her. Okay? Pag gusto natin pangalanan yung tao, katulad nito, si Jose, maaari rin. Diba? O kaya si Jose. Ang ibig naman sabihin ng si Jose, may kagrupo si Jose. Katulad nito, pag in English, si Jose. Jose and his group. Okay po? Okay, dagdag kaalaman lang po. Itong I bilang ako, you bilang ikaw, they bilang sila, we bilang tayo. Kapag nag-uusap tayo patungkol sa pangkasalukuyan o pang ngayon, dapat po yung agree natin ay ganito po ang spelling. A-G-R-E-E. Okay? Alinman po dito sa tatlong ito, sa agree on, agree to, o agree with. Pag ang ginamit nyo naman po ay he bilang siya para sa lalaki o she bilang siya para sa babae, tapos pang ngayon yung pinag-uusapan natin, lalagyan nyo ng S sa dulo, yung agree natin. Kaya agrees on, agrees to, o agrees with. Pero kung ang pinag-uusapan natin ay pang noon o pang nakaraan, ito po ang maaari natin gamitin ng mga pronoun. I, you, they, we, he, o she. Lahat po ito maaari natin gamitin pag pang nakaraan. Pero, ang spelling na ng ating agree ay may D sa huli. Okay? Makikitandaan po ha. Tapos pag noun naman po ang ating ginamit na isang tao lang, katulad nitong student, lalagyan natin ng S, yung agree natin. Agrees on, o kaya agrees to, o kaya agrees with. Okay? Depende sa gagamitin nyo. Pag marami naman pong tao na noun, katulad nito, students, mga estudyante, agree lang. Walang S o walang D sa huli pag naka-present tense. Okay? Tapos pag naka-past tense naman o yung ating mensahe nakapang nakaraan, itong pang-isahan at pangmaramihan na student, dapat may D yung agree natin. Okay? Makikitandaan na lang po. Konting tulong lang po yan sa inyo. Okay? So guys, maraming salamat po sa mga nanood. Lalong-lalo na po kay lahat papi na lagi nandyan. At thank you very much po talaga sa suporta. Lalong-lalo sa mga nagsasubscribe, naglalike, nag-share at nagko-comment ng ating channel. Dahil po sa inyo, natutulungan nyo po yung ating channel. Maraming salamat po and thank you po muli sa inyong lahat.